Ang luya po ay ano siya 'no, kahit dahon niya puwedeng pakinabangan. Halimbawa, walang laman, itong dahon puwede. Dinalagay po ito sa halimbawa isda, magkukuha ng dawang lansa ng isda 'pag mayroong ganito 'no. So kaya napakaganda, napakabuti yung ating Panginoon mga kaibigan, nag-i-provide niya po ang lahat para sa atin 'no. Kaya sabi, "Tingnan at lasapin ang kabutihan ni Yahweh." So 'yan, sabi po ni Attorney Para, sabi niya habang naglilibot kami doon sa magandang tanawin sa Mount Makiling, sabi niya, "Nature speaks that there is God." 'No. So 'yun ang kanyang sabi, kasi abogado siya 'no. So, nature speaks that there is God 'no. Tapos nature 'no, yung halaman na 'yan, magagandang bulaklak, magagandang halaman, mga ornamental plants, nagpapatunay na mayroong Diyos na gumawa 'no. Tayo po ang nagtanim, mga tao po ang nagtanim, subalit ang nagpapalago po ay ang ating Panginoon. Kaya napakabuti at napakadakila mga kapatid 'no, na 'yun po ang ating maranasan, na tayo nag-e-enjoy. Kaya ingatan po natin ang nature 'no. Kaya makibigan, tayo po ay sama-samang manalangin na ingatan po natin ang inang kalikasan 'no, dahil 'pag ating i-abuse po siya, apektado rin po tayo 'no. Kaya makibigan, pati yung ating pagtatapon po ng basura 'no. So, nandiyan na po 'yan, pero siyempre itapon natin ng tamang oras, tamang araw, tapos i-segregate na po natin 'no, at huwag tayong magsunog 'no. Kasi 'pag magsunog tayo, marami ang apektado 'no. So, tulad yung smoking 'no, minsan pinagbabawal yung smoking 'di ba sa mga public places. Pero mga kaibigan, alalahanin natin 'pag tayo ay magsunog, marami pong apektado. Kasi nasa air siya, eh 'no, napupunta sa air yung sunog 'no. Kaya sama-sama po tayong manalangin na walang magsunog sa ating mga kapitbahay. So, iayos siya, itapon para hindi na po masunog 'no, kasi napakahirap 'pag tayo ay magsunog. Maliban na babalik din po sa atin ang air na ating linalanghap, so makaapekto pa tayo sa ating mga kapitbahay o kung sino man ang ating mga katabi 'no. Tulad yung tinatawag natin na smoking, mayroong tinatawag na passive smoking. Hindi naman po tayo nagso-smoke, katabi natin nag-smoke, siyempre kasama na po tayo dahil sa hangin 'no. Kaya sama-sama tayong manalangin mga kaibigan, sama-sama tayong mag-request sa ating God Almighty na maiwasan ang pagsunog at yung mga panigarilyo, kasi may batas na po 'yan tungkol sa mga public places 'no. Kaya napakaganda mga kaibigan na ating balikan ulit 'no, tingnan at lasapin ang kabutihan ni Yahweh. Pinag-usapan po natin dito ay ang kabutihan ni Yahweh 'no. So, paano natin malalaman ang kabutihan ni Yahweh? Of course, makikita natin sa Biblia 'no. So kaya paggising sa umaga, kahit 5 minutes lang po 'no. Siyempre mayroon tayong prayer, mayroong tinatawag na quiet time, magbasa ng isang verse. Tapos para po mga kaibigan, para hindi po natin malimutan, pwede tayong mag-search, copy-paste, at saka send. So ito yung magandang balita, ipakalat po natin. So halimbawa, no, mayroon tayong 10 kaibigan o kaya mayroon tayong isang group. No? Yung isang verse po na yun, tulad yung ating ngayon, halimbawa nung Psalms 34:8 na nagsasabi, tingnan at lasapin ang kabutihan ni Yahweh. Mapalad ang siyang nagtitiwala sa Kanya. No? Pwede rin po siyang i-type, pwede rin i-search, i-copy-paste, at saka i-send. At i-send natin siya. Pag i-send natin yan, makibigan, napakaganda. No? So kasi good news siya. Kasi ang good news, mga kaibigan, nagpapalakas. No? Ibig sabihin na, halimbawa, sabihin ng, kasi uso ngayon, no? Ba sabihin ng ng mga mag-aral, may FE na, no? Ibig sabihin may financial assistance na. So masaya. Good news po 'yan. So 'yan, no? So napakaganda, mga kaibigan, na tayo ay may good news
araw-araw, no? Kasi minsan sinasabi niyo, ano ba sa kaibigan natin, "Friend, ano po ang good news sa ngayon?" No? O sabihin niya, "Maganda yung aking pagkagising, ganito, ganyan." So, that's good news, no? So, yan. Kaya mga kaibigan, namnamin po natin, no? So, tingnan at namnamin ang kabutihan ni Yahweh. No? Marami ang kabutihan ng ating Panginoon. So, yan, no? So, napakabuti, napakadakila ang ating Panginoon, mga kaibigan. Dahil ang kabutihan niya, dapat natin palaging alalahanin. So, dito mga kaibigan, tingnan po natin si Abraham, no? Kung paano ipinakita ng ating God Almighty ang kanyang kabutihan sa kanya. So, of course, pinaalis siya doon sa lugar kung saan siya ipinanganak. Tapos, sabi ng ating Panginoon, pumunta ka sa lugar na ituturo ko sa iyo na puntahan mo.